Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Bago natin pag-usapan kung libelous o mapanira ba ang nasabing pelikula, magbibigay muna ako ng konting backgrounder kung sino si Pepsi Paloma at ano ang nangyari sa kanya. Si Pepsi Paloma kasama sina Sarcy Emanuel at Coca Nicolas ay kabilang sa mga bold or sexy actresses noong dekada 80 na ang tawag sa kanila ay mga soft drink beauties. Then in 1982, a controversy arose nang magsampa ng reklamong rape si Pepsi Paloma laban sa mga artistang sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Ayon sa ulat, hindi na ito umabot sa korte dahil naareglo umano ang kaso ng kapatid ni Vic Soto na si Tito Soto. Pepsi Paloma reportedly agreed na iurong ang demanda kapalit ng public apology. Nag-apologize naman daw di umano on national television sina Vic, Joey at Richie habang nakaluhod. In 1985, after alleged previous attempts to end her life, natagpo ang patay si Pepsi Paloma sa loob ng kanyang apartment. Idineklara na nagpakamatay si Pepsi Paloma sa pamamagitan ng pagbigti. Although hindi pa natin napapanood ang pelikula ni Director Daryl Yap, sa trailer pa lang maririnig mo na meron na agad imputation of a crime. That is, na ginahasa ni Vic Soto si Pepsi Paloma. This is libelous per se. Nakakasira po ito ng reputation dahil baka maniwala ang mga tao na talagang rapist si Vic Soto. Pero balikan po natin ang itinuro ko sa inyo with respect to libel against public figures. There's no question that Vic Soto is a public figure. There's also no question na ang rape issue na kinasangkutan ni Vic Soto had become a matter of public interest in 1982. And more than 40 years later, it has become a matter of public interest again because of this movie. Such being the case, kahit na defamatory by nature pa ang napanood natin na trailer ng nasabing pelikula, hindi po ito magiging libelous agad. Kailangan pang patunayan ni Vic Soto ang actual malice. Again, ano bang actual malice? Dapat patunayan ni Vic Soto na ginawa ni Daryl Yap ang pelikula na alam niyang ito ay hindi totoo o wala siyang pakundangan sa kanyang pagwawalang bahala kung ito ay totoo man o hindi. Kapag napatunayan ng public figure tulad ni Vic Soto na may mali siya ang pagkakagawa at pagpapalabas ng pelikula na ang layunin lamang ay yurakan ang kanyang pangalan, then the people behind this movie can be held liable for libel. Question Fiscal: what if mapatunayan ni Daryl Yap na totoo talagang ginahasa ni Vic Soto si Pepsi Paloma? Hindi na ba siya magiging liable for libel? Like what I had emphasized in my previous video, hindi po sapat ang katotohanan para maabsuelto sa libel. Kung ginawa ito ni Daryl Yap para lang ilagay sa kahihiyan si Vic Soto, si Joey De Leon at si Richie De Horsey, meaning walang good motives at hindi for justifiable ends ang layunin ni Daryl Yap sa paggawa at pagpapalabas niya ng nasabing pelikula, hindi po siya maaabsuelto sa libel. I will not say na meron bang good motives and for justifiable ends ba ang purpose ni Daryl Yap sa paggawa at pagpapalabas ng pelikulang ito. Kayo na po ang humusga based on these observations. Number 1, matagal nang nag-prescribe ang krimen assuming na meron talagang rape na nangyari. Meaning to say, since the alleged rape incident happened more than 40 years ago, hindi na po pwedeng sampahan pa ng kasong rape sina Vic Soto at Joey De Leon. Hanggang 20 years lang pwedeng sampahan ng rape ang isang akusado counted from the date of the discovery of the crime. So ano pa ang silbi ng pagpapalabas ng katotohanan kung hindi na pala pwedeng sampahan ang mga sangkot sa nasabing krimen? Number 2, sa ating batas po, a person is presumed innocent unless proven guilty. Hanggat hindi po napapatunayan sa korte, wala pong kasalanan sina Vic Soto at si Joey De Leon. And number 3, patay na po si Pepsi Paloma. Dead people tell no tales. Now, saan ba kumalap ng ebidensya si Daryl Yap para buuin niya ang kwento?
Kung kinuha lang ni Daryl Yap ang ebidensya sa mga nababasa at naririnig niya, then it is not the kind of evidence that will prove the truth of the defamatory imputation. Ang pagsampa po ng kasong rape ay hindi po ebidensya na talagang may nangyaring rape. Mere accusations are not proof. Number 4. Sa title pa lang ng pelikula, The Rapists of Pepsi Paloma, it seems na ang focus ay sa mga alleged rapists ni Pepsi Paloma, not Pepsi Paloma herself. The intent to sensationalize is there, at the expense of Vic Soto and company who appear to be the villains of this unverified story. And lastly, in the interest of fairness, did Daryl Yap get the side of Vic Soto and Zoe De Leon? Buhay pa po sila and still active in the entertainment industry. So yan lang po ang lesson natin for today and see you in my next video. Maraming salamat po.